Alam po ninyo, marahil kabayan kung talagang pag-uukulan ng pansin ang produksyon ng pagkain. Hinding-hindi tayo kakapusin sa kakailanganin sa ating hapagkainan. Sa paghahalaman, halos lahat ng uri ay tumutubo sa ating lupa. Kulang lamang sa pansin ng maraming halaman at marahil labis sa pagiging pihikan ang maraming Pilipino. Kung hindi nakasanayan, hindi kinakain. Sa isda, marami ding hindi kinakain ng mga Pilipino. Dati-rati hindi pansin ang panggaseous. Kung hindi pa ito ipinasok ng mga dayuhan at tinawag na cream dory fish, hindi mapag-uukulan ng pansin. Ngayon may mga nag-aalaga na ng panggaseous. Sa hayop, hindi natin nakasanayan ang iba't ibang uri ng ducks o iba't ibang uri ng ibon tulad ng pabo. Marami ang ayaw nito, subalit kapag ka nasa restaurant o kaya nasa supermarket, binibili. Tulad halimbawa ng Peking ducks. Hindi pansin pero ito'y may bigay na malaking kita sa mga dayuhang Asyano. Kaya't ito ay ating ipinapayo sa ating palatuntunang ating alamin, kabayan. Peking ducks. Kaya ito po ngayon, marami po tayo ritong Peking duck, may malalaki at ito mga sisiw na to. Oo. Ito po ay mga 3 weeks old. Pero kung makikita po ninyo, kumpara po sa native na itik natin, mas mabilis pong lumaki to Okay. sa parehas na kinakain. Sa isang Peking duck na mature na, mga ilang timbang, mga ilang kilo ang tinitimbang? Ito po, from 2.5 hanggang 3 kilo kaya eh. Ganon. Malaki, lalo yung mga lalaki. Tapos, makarni ba? Makarni talaga. At saka masarap. Sabi nga ho nila, bibihira ang kumakain ng akala nila hindi maayos ang karne. Kung hindi masarap yan, hindi yan magiging mainstay ng mga Chinese restaurant sa Pilipinas, ano? Ay, oo, Ka Jerry. Na sana, yun nga, matutunan din ng Pinoy kumain nito. Hindi, madaling matutunan yan kasi pagka pupunta ka sa isang Chinese restaurant, kung minsan sasabihin sa iyo, you want Peking duck? Sabihin natin, sige, masarap sir. Masarap sir, pero yun nga, may kamahalan doon. May kamahalan. Oo, pero sa nakikita natin, kung maganda ang produksyon natin, pag-aalaga natin, siguro hindi naman kailangan na ganon din kamahal. Pero sabi mo, Freddy, dito sa lugar nyo, angkop na angkop sa pag-aalaga ng Peking duck. Sa mga maiinit na lugar, medyo hirap sila, no? Oo, yun ang napansin namin nung unang kumuha kami nito, nag-alaga, na kasi meron din kaming mga native nga dyan, na pagdating ng tag-init talaga, medyo hirap sila kumpara dun sa native natin. Pero sa lamig naman, tuwan-tuwa naman sila at hirap na rin yung mga native natin. Ang Peking ducks, kabayan, ay isa ng pinagsisikapang mapalakas na uri ng hayop na mapagkukunan ng maayos na karne. Kung makakasanayan ng mga Pilipino, may bigay na kita sa mga mag-aalaga. Ganito rin sa rabbit o kuneho na matagal nang ikinakampanya ng ating alamin. Pamalit sa karne ng manok. Ang karne ng rabbit kapos sa masamang kolesterol at maayos pa sa ating katawan at kalusugan at sa ating hapagkainan. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na.
lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Andabay po kayo kabayan, ipagpapatuloy po natin ang usapan sa ating palatuntunan ukol naman sa iba pang mga proyektong panghanap buhay. Dagdag kaalaman ng ating alamin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kamakailan kabayan, napadako ang ating alamin sa isang alagaan ng baboy na may kumpletong pasilidad sa pag-aalaga. Naroroon ang maayos na bahayan. Kasama na rin ang gilingan ng pakain na kanilang gamit. At may balak ding magtatag ng processing plant upang maging kumpleto ang linya ng pag-aalaga ng baboy. Ang tinutukoy po namin kabayan ay ang Winner Hog Farm sa lungsod ng San Pablo na pinamamahalaan ni Ginoong Vergel Dioco, nakatatandang kapatid ng Vice Mayor ng lungsod ng Muntinlupa. Kaakibat din ng alagaan ng baboy ang kanilang Joco Resort na kumpleto rin sa hanap ng mga nagpupunta roon upang magkaroon ng aliw sa buhay. Pero ang pinakamahalaga ay ang ukol sa kanilang hangaring maglabas ng maayos na karne ng baboy na maipagbibili at makatutugon sa pangangailangan sa pamilihan. Napag-uusapan kabayan ang pag-aalaga ng baboy, ang John & John Farm naman sa aming ugnayan ay nagpapayo ng maayos na pag-aalaga ng baboy. Simula sa mga inahin, barako at mga palakihing alaga nila. Pagka yung artificial insemination mo, natututukan mo ng gusto. Pagka yung oras na kinolekta mo yung similya, in-evaluate mo yung similya ng barako, tapos tama yung diluent na ginamit mo, tapos yung inahin mo, ready na, yung nag-ovulate na. Pag lahat yung tama, mas maganda pa kaysa sa natural breeding. Yung offspring, kung ano yung tatay na ginamit mo, tsaka nanay na yun na rin ang labas nun. Ibig sabihin, nakukuha sa dami yan? Marami? Oo, madami. Oo. Medyo mas maganda liter size kung tama lahat ang ginagawa mo. Sa liter size, based on your personal experience saka yung nangyayari dito, how big is the liter size na nakita pong sa inyo, ordinaryo? Sa experience namin, yung year-end average namin nung last year, nasa mga 10.3 piglets per sow per year. Sabi nila sa mga backyard, nangyayari dun 12, 14, 15, 16. Bakit? Well, kasi backyard yan yung inaalagaan nila siguro isang inahin, dalawang inahin, yung may-ari talagang nakatutok do sa baboy. At the same time, minsan yung feeds na napapakain nila, minsan maganda. Merong mga, sabihin na lang natin leftover, pero minsan mataas ang protina. Minsan nakukuha din sa tutok na chichempo, kaya maganda din ang liter size.
At tulad ng ating nabanggit kabayan, kapag kayo ay pumasok sa pag-aalaga ng hayop na tulad ng baboy o manok, o kaya na may sa iba pang uri ng alagain, kailangan ang malawak na kaalaman ukol dito. Dapat nating isaalang-alang kabayan na ang pag-aalaga ng hayop, isda o halaman ay maayos at kapaki-pakinabang na proyekto. Dapat tayong magbago ng kaisipan na sa ating pag-aaral ang dapat nating isipin. Tulad ng ibang nasyon ay makapasok sa negosyo, pangsarili o pangpamayanan. Ang iba't ibang negosyo o proyekto kabayan ay makatutulong sa pag-unlad ng sariling buhay, kung hindi ng buong pamayanan o kaya'y buong bansa. Payong kabayan ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, makakaalaman pa rin ukol sa mga proyektong may bigay na kita at magandang kinabukasan mula sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, may katwiran at may maayos na kaisipang nakuha ang ating alamin sa isang nag-post sa Facebook kamakailan na nagsabing ang mga Pilipino ay nalilibang sa pag-aaral ng wikang Ingles o dayuhang wika para makapagtrabaho lamang kabayan o mag-aral na mabuti para maka-empleyo sa ibang bansa. At sa labas ng Pilipinas sa buong daigdig, lalo na sa Asya, pinapag-aral ang mga anak para magnegosyo at makatulong sa pagunlad ng kanilang bansa. Alam po ninyo, dapat ngang mabago ang kultura po natin at kaisipan sa buhay, wika nga. Ang kailangan ay mga proyektong dapat napasukan at palakasin. Walang kaugnayan ang wikang dayuhan kabayan sa pagbuo ng isang negosyo. Sapat na iyong maunawaan po natin ang kausap o ating mga kaugnay. Ang pagsikapan ay makapagtayo ng sariling negosyo o proyektong
panghabang buhay. At yan, kabayan, ang mga simulain ng ating alamin sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Halimbawa, mga seminar na makapagbibigay sa inyo ng ideya sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Bueno, narito ang isang halimbawa. Ang commercial bread making ay isa lamang sa mga tanyag na seminar ng GSK. Marami pa po kayong mapagpipilian, kabayan, sa paghahayupan, pangisdaan, o kaya'y mga proyektong pangtahanan. GSK, sa palatuntunang ating alamin. Kaya nga, kabayan, mag-aral at magnegosyo para umunlad ang buhay at makatulong sa buong pamayanan. Simulain ang ating alamin sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Isusunod po natin, kabayan, usapang negosyo pa rin sa ating extension service, kapiling ang Feed Pro, lamang sa alagaang natural, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay kabayan, sa ating pagpapatuloy sa isang pulong-pulong pangkabuhayan na naisagawa ng ating alamin at Feed Pro, marami ang nasiyahan sa mga naibigay na payo ng mga dalubhasa ng Feed Pro at ang ating palatuntunan sa mga nag-aalaga ng baboy, lalo na yaong aspetong ukol naman sa iba't ibang paraan sa pag-iwas ng mga sakit. Alam po ninyo, ito'y napakahalaga sa ating pag-aalaga sa nasabing proyekto o negosyo, kabayan. Sa unang tanong, anuhin nyo to ha, pakinggan nyo mabuti. Yung ating mga baboy na inaalagaan, sabi nila, mayroong mga baboy inahin na kulang sa paglalandi, di ba? Yung kanyang heat period. Pagkatapos, kung meron man, hindi maganda ang kanyang panganganak. Meron kang itinext dito, yung kakulangan sa reproductive hormones. Ano ba yung reproductive hormones? Yan po yung mga kailangan sa katawan ng isang hayop, lalo na sa babae, para mag-reproduce sila ng panibagong tumutulong yun para lalong mapaganda yung kanyang reproductive function doon sa loob ng kanyang, kung may mattress sa babae, para yung mga piglets masuportahan. Ito yung mga hormones tulad ng ito po yung mga hormones na kailangan ng isang babae o hayop para po sa reproduction nila. Yung mga hormones na yan, tulad ng mga gonadotropins, yung kailangan yan para maglandi, mag-induce ng paglalandi sa mga hayop. Okay. Mang Jun, bakit mo sinabi na dapat magbigay ka ng injection muna ng vitamin, vitamins, ADE, vitamin A, vitamin D, vitamin E, 2 weeks, twice a week for 2 weeks. Bakit ganun? Actually, kahit isang beses lang po pwede na. Pero kung makita ninyo na ang katawan ng inahin, lalo na kasi inahin naman ang pinag-uusapan natin, kung ang inahin ay medyo mahina, medyo putla, kailangan po yan dagdagan ng ADE para suportan na rin sa kanyang katawan at maging doon sa piglets na napoform doon sa loob ng kanyang matris. Pagkatapos, meron ka rin sinabi, paliwanag mo to sapagkat siguradong nakikinig yung nag-text sa amin dito, give 3 kilograms of feeds daily. Kailangan ang maraming tubig, importante. Pagkatapos mag-inject uli ng gonadotropin hormone, the next day, hit na yan. So, 1 week or 2 weeks before na gusto mong makita yung paglalandi nila, o kung hindi man naglalandi, kasi kailangan natin ng hormones to induce reproductive cycle. Mag-inject ka ng vitamin ADE, pagkatapos more water. Alam niyo kung bakit kailangan more water? Dahil ang baboy, wala naman po yan, naiimbak sa katawan yung init dahil wala pong labasan ng init sa katawan niya, di tulad natin, na pwede tayong mag-relax. Lalabas yung init sa ating mga pores, sa ating katawan. Baboy wala nun, dito lang yung sa bibig nila lumalabas.
ang volume ng init dito lumalabas. Kaya kailangan nila ng water sa kanilang katawan para ma-maintain nila yung coolness na kanilang pakiramdam. So, kung ang kanilang pakiramdam ay hindi na balanse, kulang sila supply ng tubig, kulang sila ng supply ng mga vitamins and minerals, huwag kayong umasa na lalandi ang inyong baboy. Siguradong hindi maglalandi yan. Kung maglalandi man late, baga hindi po normal. Kung gusto nyo na ang baboy nyo sa normal siya, ilagay nyo sa ayos ang lahat. Balansyado lahat ng pangangailangan sa katawan. O natatawa sa harapan, baka merong nakaka-relate. Kabayan, ilan lamang yan sa mga paksang pinag-uusapan sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na naisasagawa ng ating alamin at Feed Pro sa mga bayan-bayan sa buong kapuluan. Gabay din po namin sa pagpasok po ninyo sa negosyo sa paghahayupan. Okay kabayan, ang susunod po naming event ay sa bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon. Ang lahat ng ito ay bahagi ng paglilingkod bayan ng Feed Pro at palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, isa pang magandang proyekto ang pag-uusapan po natin sa ating palatuntunan. Isang uri po ng halamang dagat na hindi gaanong pansin ng marami po nating mga kababayan sa mga dalampasigan. Maaaring magbigay ng malaking kita at negosyo. Produksyon ng Gracilaria Seaweeds kabayan. Proyektong itinataguyod ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Sa amin hong paglalakbay, pagpunta-punta ho namin ng Dagupan, nakikita ho namin yung mga tamsaw, yung Gracilaria, na nakabilad lang sa kalsada. Pagkatapos nun, at saka napapansin namin na kung hindi ito mamamanage siguro, balang araw mauubos ito. Kaya ang ginawa namin sinubukan namin makipag-usap sa mga tao ron at sinabi namin magpa-project kami ng ganito at tinanggap naman nila. Ngayon, ang ginagawa namin, ginawa namin yung proposal na naaprubahan ho naman ng DOST PICAARD. Ito ang tinatawag nating Gracilaria Production in La Union. Sa ngayon po, meron ho kaming ginawang mga trainings, kasama ho yung ating mga cooperatives. Meron ho rin tayong ginawang mga pagsasanib ng persa para mapangalagaan ang mga ito. At sa ngayon po, meron na tayong magandang production. At ipakikita ho namin sa inyo ang mga offshoot ng aming Gracilaria Production sa La Union. Jean, sa pakikipag-ugnayan ninyo sa PICAARD, sila ba ang nag-initiate ng move o kayo ang naghanap ng mga paraan para mabigyan kayo ng suporta ng nasabing tanggapan? Actually po, nagtawag po sila ng mga proposal. So, ang naisip po namin, bigyan hong pansin ang tamsaw, yung Gracilaria dito sa La Union. At nagkataon naman na isa na naman nilang priority area itong Gracilaria. Kaya magmula ho doon, nagawa namin ang proposal na to at madaling tinanggap ng PICAARD. So, ito na po ang aming resulta. Mga ilang taon ang itatagal ng ganitong ugnayan ninyo? Hanggat meron kami mga magandang proposal na pakikita sa PICAARD, maganda naman ang cooperation nila sa bawat academe. Kaya hanggat nandito kami, hanggat may magagawa kami, makikipag-ugnayan kami sa PICAARD. And initially, what was the reaction ng mga fish farmer natin? Marami hong natutulong itong proyektong ito. Sa kasalukuyan, malaki na rin ang kanilang kinikita. Kaya ito ngayon, pakikita namin sa inyo mga produkto para kayo na mismo ang maghusga kung tutuloy o hindi ang aming proyekto. Sa ganitong klaseng produkto, ang Gracilaria, ito ba abundant sa La Union lamang, sa Ilocos Norte o sa buong Pilipinas? Ang isang site ng Gracilaria is sa Mindanao. Dito sa La Union, sa western side, at saka sa eastern side ng Luzon, mayroon din ho. Okay. Kaya lang sa amin, ibang klase ang Gracilaria dito. Okay. Ang point lang namin dito, sa conservation measures, kaya namin ginawang proyekto ito kasi ang mga tao doon, kung mag-harvest sila ng tamsaw, pati mga ugat lahat, damay-damay. Okay. Kaya sa aming ginawang module, sa aming ginawang project, hindi mo na kailangan harvestin lahat. May matitira doon sa module, hindi ka na magtatanim bawat cycle mo, hindi ka na magtatanim noon. Makikita nyo mamaya doon sa ating lugar kung paano namin ginagawa. Harvest ka lang ng harvest every 3 months, aani ka lang ng Gracilaria. I suppose marami kayong katulong sa pagdidiskubre ng mga paraan ng produksyon at saka yung, sabi nga para maging maganda ang resulta. May sino-sino mga kasama nyo rito na nakabuo ng teknolohiya, for example, yung sinasabi mong paraan ng pagtatanim at pag-harvest? Actually, marami yung mga procedures to, marami na yung mga nadiskubre, kaya lang hanggang sa nakatago pa lang sila. Kami ngayon ang ginawa namin, inaral namin bawat isa at doon minodify namin. Kaya kami nakagawa ng ganito ngayon. Dito sa Gracilaria, ano ang nakukuha nating sustansya at galing para sa kalusugan at pwede rin siguro sa kapaligiran natin? Ay, marami rin ang Gracilaria kasi maraming mga minerals. May iodine yan, nakakalaban sa goiter. Yung mga minerals niya, maraming maitutulong sa katawan ng tao. Maliban doon, pagkakakitaan pa. Napatunayan po ba ninyo na malaki ang kikitain ng ating mga farmer kapag pumasok po sila sa ganitong produksyon? Marami kasi hindi naman labor intensive to Makagawa ka ng yung modules mo, pabayaan mo na, mag-harvest ka na lang. Gaano katagal ang waiting period para sila'y makinabang? Mga 3 months, marami na kayo harvest in 3 months time. Tuloy-tuloy na yan. Pagka ma-prune nyo na isang module, ilang linggo lang, meron na naman Meron na naman yun. Marami yan, onset of the rainy season. Talagang ang kapal na yan. Pagka ito ay itinanim, ano ang waiting period na pwede na silang mag-umpisa ng harvest? 3 months. Before 3 months, makakaani ka na
Marami ka na maaani nun. Mga sa inyong palagay, dito sa ating kapaligiran, no, sa dagat, mga gaano kalaki po ang masasabi natin na viable na para sa isang magsasaka? Ang site ho namin doon is meron ho kami mga 50 set. Ang isang set namin is 10 modules. So kung ang isang magsasaka, kikita na ho siya sa 5 modules pa lang ho, 5 sets pa lang ho, may kikitain na siya doon. Gaano kalaki ang kikitain, boss? Yun yung computation namin dito kasi ang 1 kilo ng Gracilaria fresh is 10 pesos. Pagka na-dry ho yan, 30 pesos isang pack. Isang pack na ho yan. Ilang kilo yun? Dun sa isang set na gano'n ho is mga abutin ho na 10 kilos. Marami na ho yan. Ang isang pack? Hindi, isang pack ho is 1 kilo. Pero dun sa isang module namin is mga 30 kilos or more than 10 kilos ang nakukuha sa isang module na fresh. And then, idadried pa yon, and then makakagawa na tayo ng mga yung dried. Usually, ang bentahan ho dito yung mga dried Gracilaria. Gaano katagal yung drying period? Matagal ho, maabot kami ng 6 months. Sa pagdadry lang? And then, ang storage ho namin pala, nagkabalit tayo. Ang storage ho namin is maabot ng 6 months. Ang drying is about a week. A week, pwede nang kumita? Pwede na ho. And what about in marketing side? Sino po ang namimili? Meron ho tayong mga contact sa Bulacan. Sila ang pupunta rito. Kinukuha nila yung dalawa ang kinukuha nila, ang fresh at saka dried seaweeds. Marami bang farmer na interesado na ngayon? Ang in-farmer ho natin, pagka hindi sila nag-iinteresado, pagka wala ho talaga makikita. Ngayon, marami ho tayong mga nag-a-adapt dito. Mamaya makikita nyo sa farm, na dun sa site natin, halos lahat sila doon tumutulong sa pag-alaga ng tamsaw. How big is the area na kailangan natin para maging commercialize ang nasabing produkto? Ang proposal ho namin kasi is about 1 hectare. Pero ho ngayon, sa ngayon, meron lang ho 500 square meters. May nakakapag-produce na kami. Paano yung mga farmer natin? Saan sila magtatanim nito? Usually, ang farmers natin, malapit ho din sa tabing dagat. Ibig sabihin, yan ba kinakailangang ihingi ng permiso sa gobyerno o kanila na yon? Ang ginawa ho namin, nakapag-ugnayan ho kami sa LGU ng Rosario, part ng Barangay Rosario, Barangay Rabon, party na ho ng Rosario yon, La Union. Nabanggit din ni Ginoong Mamhot na palagian nilang binibigyang gabay ang mga nagtatanim ng seaweed sa kapaligiran ng karagatan ng La Union sa tulong ng mga dalubhasa mula sa Picard. Kung kaya't marami ang nahihikayat na magtanim din ng nasabing halamang dagat. Bukod sa rito, mula sa taniman, mayroon ding kaalamang bigay ang mga dalubhasa ng Dimsu at Picard sa processing ng nasabing seaweeds na ginagawa sa laboratorio ng nasabing paaralan. Gracilaria Seaweeds Kabayan, proyektong ginagabayan ng Picard, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Magpapatuloy kabayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS,
profitable, innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan ng Don Mariano Marcos Memorial State University sa lalawigan ng La Union ay kabalikat ng PCARD sa pagbibigay ng mga kaalaman sa produksyon at pagpoproseso ng Gracilaria seaweeds. Isang uri ng halamang dagat na may bigay na malaking pakinabang sa mga kababayan nating naninirahan sa mga dalampasigan ng ating karagatan. At kapag ito ay nagdaan na sa maayos na proseso, maaaring magbigay ng dagdag na kita at hanap buhay sa mga nasa produksyon at yaong mga namimili ng nasabing halamang dagat. Nakatutulong pa sa ating kalusugan at pangangatawan. Ma'am, ano itong ating ide-demonstrate? Ang ide-demonstrate ko po ay itong seaweed noodles at saka yung seaweed chips. Ang haba continuous po, kung gusto ng continuous or putulin para maging ganito ang itsura. Pagkatapos ibilad. Ang bilaran nito ay abutin ng 3 oras pag under the sun lang. Pag machine po ang ginamit? Sa pagbilad po, mga 1 oras lang po. Ipak na kapares ng ganito at pagkatapos pwede na nating lutuin. Gracilaria seaweeds kabayan. Halamang dagat na nooy hindi gaanong pansin ng marami nating mga kababayang naninirahan sa mga dalampasigan.
kung kaya't bumuo ng isang programa ang PICARD sa pakikipag-ugnayan sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa lalawigan ng La Union upang ito'y magbigay pakinabang hindi lamang sa mga kababayan nating naninirahan sa mga dalampasigan kung hindi sa buong kapuluan. Isang proyektong kung mapagyayaman ay magsisilbing haligi sa ating kabuhayan. Gracilaria seaweeds, kabayan. May tuturing na minang ginto na bigay ng ating may kapal. Ngayoy pinag-uukulan na ng matamang pansin ng ating mga kababayan sa tulong at patnubay ng mga tanggapang tulad ng PICARD at DIMSU. Gracilaria seaweeds. Kabayan, makatutulong sa pangkalahatang kabuhayan ng ating mga pamayanan sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Proyektong hahango sa kahirapan ng maraming Pilipino. Ngayoy binibigyang pansin at panahon ng maraming Pilipino sa tulong at gabay ng mga ahensyang tulad ng Don Mariano Marcos Memorial State University at ng tanggapang kaugnay ng ating alamin, ang PICARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.